Ano sa palagay niyo mga kaistorya? Dapat na bang baguhin ang nilalaman ng libro ng kasaysayan ng Pilipinas? Dapat na bang i-revise yung Book of History ng Pilipinas? Abay bakit? Kasi isang malaking kasinungalingan naman ang nilalaman ng libro ng kasaysayan mga kaistorya dito sa Pilipinas. Imagine mga kaistorya, 3 dekada sa nakaraang 3 dekada mga kaistorya, namuhay pala tayo sa kasinungalingan. Matagal tayong naniwala sa kasinungalingan na nakasulat sa libro ng kasaysayan, at yung kasinungalingan na yun mga kaistorya, buong sambayanang Pilipino ang sinira ang buhay. Matagal tayong pinahirapan mga kaistorya ng kasinungalingan na yan. Isipin nyo mga kaistorya, hindi ba dapat ang paaralan ang nagtuturo ng tama sa mga bata? Ang kaso mga kaistorya, ang nangyayari pagpasok ng mga bata sa paaralan, natuturuan sila ng kasinungalingan. Ang mga teachers naman mga kaistorya, walang magagawa kasi yun ang nasa libro. Kailangan nilang ituro yun mga kaistorya. Pansinin ninyo ito mga kaistorya. Alam nyo ba na yung nakasulat na yun na kasinungalingan sa libro, may purpose yan mga kaistorya. Yan ay para patuloy na bulahin, i-brainwash, i-mass indoctrinate ang mga Pilipino hanggang sa mga susunod pa na henerasyon. For long-term purpose mga kaistorya, yung layunin nila na indoctrination and brainwashing sa mga Pilipino. Siguro hindi sumasagi sa isip natin bakit ipinasulat nila sa libro yan. Hindi lang para sirain ang imahe ng mga Marcos mga kaistorya, kundi para tayo ay patuloy na bulahin, lukuhin, papaniwalain sa kanilang mga kabulastugan. Kasi ito mga kaistorya, ito ang pinakadahilan. Kasi ayaw nilang mawala sa pwesto ng kapangyarihan. Ibig sabihin mga kaistorya, kaya nila ipinasulat yung kasinungalingan na yan sa libro ay wala silang plano na bitawan tayo. Wala silang plano na pakawalan tayo for the sake of power and money. Ano ang masasabi dyan ng kampo ng mga Marcos mga kaistorya? Ito si BBM, pakinggan ninyo mga kaistorya. Kuminsan na etos dito sa mga forum na ganito, nasasabi, the Marcoses are accused of revisionism. Revisionism, pinapalitan lang namin ang kwento ng kasaysayan. Who is doing the revisionism? Linagay nila sa libro ng textbook ng mga bata na ganito na ang mga Marcos, ganitong ninakaw, ganito ang ginawa. Ngayon lumalabas sa korte, hindi totoo lahat ng sinabi ninyo. Dahil hindi nyo na ipakita. I can call anyone a murderer. I can call anyone a thief. But I have to prove it. Kung hindi, salita lang yan. That's just hot air coming out of my mouth. And it turns out, even in their case, it was only propaganda. And meaning, they maintained, pinilit na patagalin para masabi lang, hindi, masasamang tao yan, tingnan mo, ang dami nilang kaso. The fact na marami kang kaso, siguro para sa atin, isasabihin, baka masabi na natin. Yun ang kanilang intent. Pero lumabas na talagang walang ebidensya. In other words, yung kanilang sinasabi na ninanakaw namin, na ginawa namin, na ganito, hindi lahat totoo. Paano kung nasasabi yun? Yan ang decision ng korte. At there was no evidence. And that was always been our contention. And the reason na tumagal na ganito ay propaganda, pampolitika. Para masabi, hindi, magnanakaw yung mga yan. Tignan mo, marami silang kaso. Well, sa ngayon, wala na kaming kaso. Wala na yung kaso na sinasabi ninyo. Ang reaksyon mga kaistorya ng kampo ng mga Marcos, hinuhusgahan sila ng history revisionism. Nire-revise daw nila ang history at gusto daw nilang i-revise ang history. Alam nyo ba mga kaistorya na pati kami mga pro-Marcos vloggers ay hinuhusgahan din nila kami mga kaistorya. Binibintangan din nila kami na nire-revise daw namin ang history. Ang isinulat sa libro ay kasinungalingan. Ang ibinabalita ng mainstream media ay kasinungalingan. Kapag itinatama namin yung kasinungalingan nila, hinuhusgahan kami nila na nire-revise namin daw yung history at yung balita. Itinatama lang namin ang kasinungalingan. Itinatama lang namin kung ano yung kasinungalingan na nasa balita at nasa libro ng kasaysayan. Ngayon, sabi ni BBM mga kaistorya, yung mga inihusga sa kanila na mga iba't ibang kaso na isinampa sa korte, pati na yung mga pagpatay umano na human rights violations na maraming sinaktan, inabuso, pinatay, marami daw ninakaw. Well, ang totoo mga kaistorya, tama naman si BBM mga kaistorya. Yan ay isang political black
propaganda para sirain sila. Ang totoo mga kaistorya, ang mas masakit, hindi lang naman sila ang sinira nun, kundi pati ang buhay nating mga Pilipino. Imagine kung ano ang nangyari sa sambayan ng Pilipino sa nakalipas na 3 dekada. At tingnan nyo mga kaistorya ha, out of 901 cases. Lagi dating sinasabi, kung talagang totoo yan, bakit nga hindi nila naipakulong ang mga Marcos? Ang sabi ni BBM mga kaistorya, na clear na sila sa mga kaso na yun. Napatunayan na mga kaistorya na hindi lahat ng pinag-iimbento nila na kaso ay totoo. Na-clear na sila doon, pinatunayan na umano ng korte na yun ay hindi totoo. Well, may iba din na nakalusot na mga kaso mga kaistorya kasi sa dinami-dami yan, sigurado talagang may lulusot. At wala naman talagang perpektong administrasyon mga kaistorya. Kahit nga ang administrasyon ni Pangulong Duterte mga kaistorya ay binabatikos din sa kanyang war on drugs na marami daw pinatay. Ito naman Commission on Human Rights, laging binabatikos ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang masaklap doon, ang ipinagtatanggol nila ay yung mga kriminal na pumatay ng mga inosente. Kapag ka may inosente naman na pinatay ng kriminal, hindi naman nila binabatikos yung mga kriminal na pumatay ng inosente. Sabi nila marami din daw silang kaso na hinahawakan na pinupusyo yung mga kriminal na pumatay ng mga inosente. Well, ang nakikita kasi ng taong bayan sa telebisyon ay binabatikos nila ang Pangulong Duterte sa war on drugs kapag ka may namamatay. Pero hindi naman natin nakikita na itong CHR o Commission on Human Rights na kapag may pinatay ang isang kriminal na isang inosenteng tao, hindi natin nakikita na binabatikos nila yung kriminal na yon. Sa totoo lang mga kaistorya, napakaganda na ng sitwasyon ngayon kaysa noong hindi pa nauupo ang Pangulong Duterte. Noon napakadelikado mga kaistorya dahil sa talamak na droga sa ating komunidad. Noon kapag ka dumilim, matatakot ka na lumabas. Kapag ka inutusan mo yung anak mo at nagtagal-tagal, kabado ka na baka kung anong nangyari, susunduin mo na. Kasi delikado talaga noon mga kaistorya. Itong mga drugista, itong mga drug addict ay talagang mga kaistorya na talamak noon ang pangre-rape, panggagahasa, pagnanakaw, pagpatay dahil lamang sa droga. Yung mga drogista napipilitan magnakaw, napipilitan pumatay at nanggagahasa dahil sa impluensya ng droga. Dito lang sa amin noon mga kaisure, katakot-takot nang nangyayari. Delikadong lumabas ka ng eskinita kapag ka dumilim na. At bago ka matulog, ikakaba-kaba ka na baka bigla kang pasukin ng isang drogista, ng isang magnanakaw. Hindi ba ganyan ang sitwasyon noon mga kaisure? Pero ngayon, napakaganda na mga kaistorya. Hindi ka nakakaba-kaba na maglakad dyan kahit madilim na. Kasi nga, yan ang isang pamana na magandang nagawa ni Pangulong Duterte na binabatikos naman itong mga tao na ito na mga kakaliwa. So yan yung sinasabi natin mga kaistorya na walang perpektong administrasyon. Kasi nga, kung minsan, kinakailangan gawin mo yung isang bagay na mali para magawa mo ang tama. Gaya nung kay Pangulong Duterte. Kinakailangan talaga yun mga kaistorya para sa war on drugs, para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino at para sa kinabukasan ng mga kabataan. So ngayon mga kaistorya, ano ang masasabi ni BBM dito sa history revisionism na ito? Ano ang gusto niyang mangyari mga kaistorya sa kasinungalingan na nakasulat sa libro? Ipagpatuloy natin mga kaistorya. Not only in the public forum, but even in the teaching of our children of things that did not happen and claiming that they are history. Now, I think that is the very definition of revisionism. And that is one of the very important what the kids call takeaway from the decisions of the court is that we always knew that these were true. Pero yun na nga, nagagamit yung salitang revisionism, sino ang nagre-revise ng kasaysayan. Wala kaming sinasabi na hindi totoo. Would you also call now for the revision ng ating mga textbook? Of course, we have been calling for that for years. Pero siyempre, ang nakaupo under the influence of our opposition. So, pero hindi rin naman tama yun. Kasi what has been proven wrong is essentially what they continue to contend in the textbooks of our children is essentially you are teaching the children lies. Tinuturuan ninyo ng kasinungalingan. So you're reiterating your earlier call na dapat i-revise itong ating mga textbook? Oo, talaga naman. Tsaka huwag natin ibibigay sa mga political appointee. Yes. Huwag na ibigay niyo sa mga professor ng history professor, mga political scientists. Sila magsulat niyan para magandang pagkaturo.
So matagal na palang nananawagan ang mga Marcos, mga kaistorya, na kung maaari ay baguhin naman yung nakasulat sa libro ng kasaysayan na kasinungalingan tungkol sa kanila, kasi nga napatunayan na sa korte na wala silang kasalanan. Bakit nandun pa rin sa libro ng kasaysayan nakasulat pa rin na masama ang mga Marcos, na mga magnanakaw, na mga mamamatay tao? Bakit naman anya ganun? Ang problema, mga kaistorya, walang pumapansin sa kanila nung mga panahon na sila inananawagan, kasi nga ang nakaupo sa gobyerno, mga dilawan, talagang hindi sila papansinin. Ang masaklap nga nun, mga kaistorya, habang nakasulat anya yun sa libro ng kasaysayan, ay patuloy na natuturuan ng mali ng kasinungalingan ang mga estudyante. Alang-alang sa ating mga anak, ang gusto ko, hindi lang tayo mamuhay sa katotohanan, kundi lalo na yung mga anak natin na pagpasok sa paaralan, maturuan sila ng katotohanan. Sa gayon, mamuhay sila sa katotohanan, hindi maligaw yung kanilang isipan. So ang sabi ni BBM, mga kaistorya, talagang gusto nila na i-revise ang history, na talagang i-revise yung libro ng kasaysayan ng Pilipinas. Sino ang dapat gumawa nun? Abay, mga professor, historian niya, mga political scientist. Hindi niya yung mga political appointees, kasi kapag ka mga political appointees ang nag-revise ng libro ng kasaysayan ng Pilipinas, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Bias pa rin ang may susulat sa libro ng kasaysayan ng Pilipinas. Alam niyo, mga kaistorya, kapag nangyari yan na na-revise ang libro ng kasaysayan ng Pilipinas, may isang napakagandang mangyayari, mga kaistorya. Exciting yan, mga kaistorya. Ano yun? Given na, mga kaistorya, siyempre malilinis sa libro ng kasaysayan ang pangalan ng mga Marcos, pero beyond that, ito, mga kaistorya, ang bagong henerasyon ng mga Pilipino mamumulat sa katotohanan na itong mga salot sa ating bansa. Alam na natin kung sino yan, mga kaistorya. Sila yung mga sinungaling at mga salot sa ating bansa na siyang naging dahilan kung bakit bumagsak at nalugmok ang Pilipinas. Ang bagong henerasyon ng mga Pilipino mamumuhi sa kanila, mga kaistorya. Tatanda sila at mamamatay na kinamumuhian ng mga Pilipino, at maging yung kanilang alaala na iiwan nila kapag namatay sila ay kamumuhian din ng mga Pilipino. Mababaliktad ngayon ang sitwasyon. Kung dati ang mga Marcos ang kinamumuhian ng mga Pilipino, ng mga kabataan, sila ngayon ang kamumuhian ng mga kabataan, mga kaistorya. At yan ang kanilang kinatatakutan. Ang saklap nun, mga kaistorya, buhay ka pa, tapos hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagkamatay mo, kinamumuhian ka ng mga Pilipino. Sana, mga kaistorya, muli ay nakapulot kayo ng kaunting kaalaman sa inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong panonood.